Okay. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Okay. Okay. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Yes, Lord God. Isang magandang araw po sa bawat sa atin. July 26, araw po ng Sabado. Last Saturday of the month of July. Okay? Baba mo konti. Taas konti. Okay, thank you. Announcement po. Ano po? Kanina po, sa mga susunod po na araw, ano po, sa mga darating na mga Sabado, baka sa ano, meron po kasi akong gustong makasama natin po dito na kahit minsan o dalawang beses lang ano na. Ito po kasi mga nakaraang buwan, talagang napaka-busy po ng ng taong ito na gusto ko siyang maiges dito. Ano po, yung makapagkwento po siya, makasalamuha po natin siya. Pero hindi po kumbaga, sabi nga po sa sobrang kabisihan ng tao to, hindi ko po siya mahagilap, hindi ko po siya makontak. Pero siguro po sa mga darating na baka sa isang buwan o sa mga susunod na buwan, ay sa mga susunod na Sabado ay makasama po natin siya. Po, pag-pray po natin. Okay. Marami pong gusto ko pong yung pong mga achievements, mga nagawa, mga naitulong, mga pinagdaanan po ng taong ito po, ay hindi lamang po yung mga mangilan-ngilan ang nakakaalam. Gusto ko po na hanggat maaari ito po ay malaman po ng mga kababayan natin, lalo na po na dito po sa buong Pilipinas. Kahit na po yung mga nasa ibang bansa pa. Lalo po, magkaroon po sila ng ideya kung sino po ang taong ito, kung ano po ang nagawa niya, kung ano po ang naitulong niya sa mararaming mga kababayan po natin. Ano po, lalo na po yung mga minsan masasabi po natin na they are being neglected. Minsan hindi po sila masyadong napapansin. Pero dahil po sa taong ito, ang mga kapatid po natin yan ay talaga namang nabigyan ng atensyon. Ano po? Okay. Tapos meron po na kanina pong umaga, meron pong donuts, yung pong meron po kaming early morning prayer meeting. Alas 5 doon po sa prayer tower, doon po sa Angeles, doon po sa church na kung saan kami po ay nag-a-attend po. Nag-celebrate po ng 81st birthday ang aming mahal na pastora, Pastora Lynn De Leon. Hindi na po siya nagme-mensahe doon sa church o sa mga gawain po, kasi hindi na po niya kaya po. May edad na po si pastora. Tapos po mayroon po siyang mga kasabay din na nag-birthday din, si Sister Merly Dina. Po. Tapos po si Sister Agnes Grafil. So binabati ko po kayo. Binabati po namin kayo ng maligayang kaarawan. Happy birthday po sa inyo. Okay. Thank you so much for that. Po, mamamaya po yung mga iba po pong natin mga announcement. Okay. Sa mga oras po na ito, tayo po ay muling magkakaroon po ng pagsasalo-salo sa mga salita ng Diyos. Ito po ay ating pag-aaralan. Ito po ay nakatala dito po sa aklat po ng mga bilang. Aklat po ng mga bilang. Numbers chapter 13. Pasimula po yan sa verse 1 hanggang sa verse 33. Verse 1 hanggang sa verse 33. Pero dahil po sa napakahaba niyan, hindi na po natin yung babasahin na paisa-isa. Kuklahin po tayo sa oras.
So, ikukwento ko na lamang po yung iba. Tapos po, ito po i-elaborate po natin kung ano po ang nais maipaabot ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero, sa ano na po na ito, ang titulo po na ibinigay ko dito po sa araw na ito, dito sa gawain nito, dito po sa mensahe na ating pagsasalusaluhan ay our journey in going to the promised land. Our journey in going to the promised land. Nauutal-utal na po ako. Ang ating paglalakbay patungo sa lupang pangako. Yan po ang ano. So doon pa lamang po sa titulo, alam na po ninyo kung ano po ang nilalaman po ng Aklat ng Mga Bilang, Kabanatang 13, pasimula po sa talatang 1 hanggang sa 32. At maging sa mga susunod po na kabanata. Po, yan po ang nilalaman niya. Ngayon, ang ano po dito, no? Nga po na, dahil ang titulo po ay ang paglalakbay po natin dito patungo sa lupang pangako. Meron pong isang pastor na isa po sa mga pastor namin doon sa church na kung saan ay uma-attend ako, kabilang ako, kasama ako, doon po talaga ako nagpasimula. Ang sabi po niya, ito po hindi ko makalimutan. Ang sabi po niya, ang pagiging Kristiyano ay hindi mahirap. Ito ay imposible. Hindi siya mahirap. Ano po? Ang ganda po sa una niya. Hindi siya mahirap maging Kristiyano. Pero ito ay imposible. Imposible. Hindi mahirap pero imposible. Kung hindi mo kasama ang Santong Espiritu. Totoo nga naman. Ang pagiging Kristiyano ay madali. Magbitbit ka lang ng Biblia. Taas mo lang yung kamay mo pag ikaw ay kumakanta, maawit, pumalakpak ka lang, sumagot ka lang ng malakas na amen o hallelujah, Kristiyano ka na. No po, kitang-kita na yon. Pero yung pagiging tunay na Kristiyano, yun po ay hindi napepeke. Yun po ang sinasabi ng pastor na yon, na ang pagiging isang Kristiyano ay hindi po madali, sapagkat ito po ay isang imposible kung hindi mo kasama ang Santong Espiritu. Amen. Pero sa ating pag-aaral, hindi po natin pag-aaralan yung mga imposible. Ito po, yung pong mga madadali lang. Ang ating tutunghayan muna. Saka na po yung yung mga imposible na sa ibang sa ibang pagkakataon na yun. Kumbaga, another topic po yan. Another sermon, another preaching, another sharing po yan. Okay. Ganito po. Umpisan po natin dito sa babasahin ko na rin po yung Aklat po ng Mga Bilang. Numbers chapter 13, verse 1 and 2. Ganito po natin, ganito po natin ito susundan. Ang kwento na nakatala dito po sa Aklat po ng Mga Bilang. Okay. Numbers chapter 13 verse 1 and 2, ganito po ang sinasabi. And the Lord spoke to Moses, saying, Send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. Okay. Ano po ang ibig ipakita ano po ang ibig na ibig ipaabot ng Diyos dito sa bagay na ito? Ang pagiging Kristiyano, ang paglilingkod po sa Diyos, ito po ay hindi pinipilit. Ang paglilingkod sa Diyos na ikaw ay tatayo bilang isang leader, hindi po pinipilit ito. Hindi mo ipinipilit ang sarili mo. Ang sabi po dito and the Lord spoke to Moses saying, Send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel, from its tribe of
every fathers you shall send a man, everyone a leader among them. Verse 3, so Moses sent them from the wilderness. Dito po sa yung kinausap po ng Diyos kinausap po ng Diyos si Moses. Ang sabi po ng Diyos kay Moses, magpadala ka ng mga tao doon sa Kanaan upang ito ay tiktikan. Ngayon, doon po sa salitang iyon ng Diyos, kailangan merong pipiliin. Kailangan merong pipiliin dito nga po sa verse 3. Ang sabi, kaya si Moses ay nagpadala ng mga kalalakihan doon sa lugar na sinabi ng Diyos. Ngayon, ano po ang unang punto diyan? Ang unang punto dito sa ating pag-aaral na ito ay you are chosen to go unto the specific place to do specific works and duties. Ikaw ay pinili upang isagawa ang isang tungkulin na talagang nakalaan sa iyo. Yun po ang nakasulat. Yun po sa talatang 1 hanggang 2. Ang sabi po doon, magpadala ka ng tiktik doon sa Kanaan, ang lugar na ibibigay ko sa mga anak ni Israel. Sa ating pong paglilingkod, sa ating Panginoon, maski na po anong diskarte, maski na po anong pabongga, maski na po anong mga pakulo ang gagawin mo sa isang gawain, kung hindi ka pinili ng Diyos para manguna sa isang gawain na iyan, hindi iyan magtatagumpay. Sapagkat ang sabi ng Diyos kay Moses, magpadala ka. Ibig sabihin, pumili ka ng mga tao. Sabi nga po dito, yung mga leader. Yung mga leader ng bawat tribo. Yun po ang espesipikong sinabi ng Diyos upang magsagawa ng espesipikong trabaho na ibibigay ng Diyos. Ano po ang espesipikong trabaho na ibibigay ng Diyos? Upang tiktikan ang lupang pangako. Ano po ang ibig sabihin doon? Ano po? Yung pong doon tingnan. Matyagan, bantayan. Kumbaga, yung obserbahan kung ano ang lupang pangako. Hanggang doon lang po. Yung trabaho mo ay hanggang doon lang. Kung ano ang ibinigay ng Diyos sa iyo, ay hanggang doon ka lang. Hanggang doon lang. Kahit na ano pa ang mangyari, hindi iyan pwedeng dagdagan. Po niyo itong si Abraham? Ito pong si Abraham, dito po sa aklat po ng Genesis chapter 12. Genesis chapter 12 verse 1 and 2. Thank you, Lord. Genesis chapter 12 verse 1 and 2. Ang sabi po dito, ito po ay patungkol kay Abraham. Na ang Diyos ang siyang tumawag kay Abraham. Ang sabi po dito, now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. Pag ikaw ay pinili o tinawag ng Diyos, ang Diyos mismo ang siyang magkikipag-usap sa iyo. Maaaring kakausapin kanya sa iyong panaginip, maaaring kakausapin kanya sa iyong imahinasyon, maaaring kakausapin kanya doon sa ikaw ay nagtatrabaho. Itong si Abraham ay kinausap mismo ng Diyos. Ang sabi niya, iwanan mo ang iyong pamilya, iwanan mo ang iyong sambahayan, magpunta ka sa lugar na aking sasabihin sa iyo. Bakit kailangan mo ito po si Abraham, hindi man lang siya nagtanong. Sabi niya, saan mo ako dadalhin? Bakit kailangan kong umalis sa lugar na ito? Ito ang ayos na yung lugar ko dito eh. Nandito na ako, ayos na ako dito eh.
Ba't kailangan ko pang umalis, pumunta doon sa lugar na hindi ko alam? Doon sa lugar na sila sabi mo na pagdadalhan mo sa akin, hindi ko nga alam yun eh. Oh, ito na yung lugar ko. Nandito na ako, masaya na ako dito. Ayos na yung buhay ko dito. Kampante na ako dito. Huwag mo na akong dalhin. Hindi po sinabi ni Abraham yan. Basta ang ginawa niya, nakinig siya sa Diyos. Ang sabi po dito sa verse 2, Genesis chapter 12 verse 2, I will make you a great nation, I will bless you and make your name great and you shall be a blessing. Hindi man po nagtatanong itong si Abraham. Pero ang mga ito ay sinabi ng Diyos sa kanya sapagkat siya ay pinili ng Diyos. Pag ikaw ay pinili ng Diyos, hindi ka man magtanong sa Kanya. Ikaw ay Kanyang pagpapalain, ikaw Kanyang iingatan, gagabayan, papatnubayan, palalakasin, palulusugin. Ang iyong sambahayan, ang iyong pamilya ay Kanyang pagpapalain ng lubos-lubusan. Ang sabi nga po dito, I will make your name great. You will be a blessing to the nation. Magiging pagpapala ka sa marami. Pag ikaw ay pinili ng Diyos, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Alam po ninyo, sa paglilingkod po natin na huwag po natin ipilit yun sa atin. Sabihin natin, Lord, mas gusto ko po yung ganito eh. Magpapatayo po ako ng church dito. Mas gusto ko po dito eh. Ano po? Ito po yung comfort zone ko, Lord eh. Dito na lang po ako. Marami po akong kakilala rito, marami po akong kaibigan, marami po akong nasisharean. Pero ang Diyos ang nakakaalam. Ang sabi nga po dun sa sa pinag-aralan po natin, Numbers chapter 13 verse 1. Ano po? Pumili ka. Kinausap ng Diyos si Moses. Pumili ka ng mga tao. Tayo po ay pinili ng Diyos. Kaya huwag po nating ipilit yung ating mga gusto. Huwag po nating ipilit kung ano po yung ating mga plano. Let God do His job for us. Ano po? Nakaplano na po, nakatatak na po ang mga gagawin natin para sa Diyos. Pagkatapos po ni Abraham na siya ay pinagpala na, nagkaroon po siya ng isang anak, si Isaac. Wala pa po, hindi pa natupad yung pangako ng Diyos na I will make you a blessing to many. I will make your name great. Hindi pa po nangyayari yun kasi iisa lang po ang anak niya. Pero itong si Isaac na kanyang ipinanganak dito po sa aklat po ng Genesis chapter 26 verse 2 and 3. Genesis chapter 26 verse 2 and 3, kinausap ng Diyos itong si Isaac. Sabi niya, then the Lord appeared to him and said, sipin po ninyo, ang Diyos ay nagpakita kay Isaac. Then the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt. Live in the land which I shall tell you. Ang Diyos po, binigyan niya ng direksyon itong si Isaac. Sapagkat itong si Isaac ay kanya pinili. Kung natatandaan po natin sa ating pag-aaral nung nakaraan, dito po sa Numbers chapter 12. Dito po sa Bilang chapter 12. Ang sabi, kinausap ng Diyos si Moises, ang sabi niya, si Abraham, sabi niya, sa susunod na taon, ang iyong asawang si Sarah ay magkakaroon na anak. At ang anak mong yan ay papangalanan mong Isaac. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng pangalan. So, ang Diyos ang siyang pumili kay Isaac. Kaya po dito po sa verse, chapter 26, verse 2 and 3, ang sabi po niya dito, do not go down to Egypt. Live in the land which I shall tell you. Huwag ka pupunta doon sa lugar na iyon. Huwag ka pupunta doon sa lugar na iyon. Mamuhay ka, tumira ka doon sa lugar sa dako na aking sasabihin sa iyo. At ang sabi po dito po sa verse 3, dwell in this land, and I will be with you and bless you to you and your descendants. I will give all these lands. Pag ang Diyos po, siya ang pumili, ito ang tumawag sa atin.
Hindi po niya tayo pababayaan. Sa lahat po ng ating mga pangangailangan ay ibibigay po niya. Ano po? Sa ating pong paglilingkod, yan po ang yan po ang journey natin papunta dun sa Yan po ang journey natin papunta dun sa lupang pangako. Ano po? Yung pa lamang po ang pasimula Yung po ang ating paglalakbay patungo doon po sa lupang pangako. Yung una, ikaw ay pinili ng Diyos. Ano po? Pag ikaw ay pinili ng Diyos, talaga namang ang Diyos, ang Panginoon, siyang patuloy na magpapala sa iyo. Pangalawa, ano po? Pangalawa po, kung ikaw ay pinili ng Diyos, ano po ang kanyang ginagawa? Pangalawa, Numbers chapter 13 verse 17, ganito po ang sinasabi. Then Moses sent them to spy out the land of Canaan. Dito po, pinadala na ni Moses, pinapunta na ni Moses yung 12 tiktik doon sa lupang pangako, doon sa Kanaan. Ano po? Then Moses sent them to spy out the land of Canaan and said to them, go up this way into the south and go up to the mountains. Sa paglilingkod po natin sa Diyos, sa ating paglalakbay patungo po dun sa lupang pangako, ito po, una pa lang, sa umpisa pa lang, ay sinabi na, ipinadama na, ipinakita at ipinaramdam na ni Moses sa mga tao na ang paglalakbay nating ito ay maraming mga paghihirap, maraming pagsubok, maraming salunga na pagdadaanan. Ano po dito? Basahin po natin verse 17. Then Moses sent them to spy out the land of Canaan and said to them, ito po ang sinabi na niya kung ano ang magiging buhay ng isang paglalakbay papunta po sa lupang pangako. And said to them, go up this way to the south. Maglakbay kayo, umakyat kayo, magmula doon sa timog. And go up to the mountains. And go up to the mountains. Ang ibig po sabihin, magpunta kayo doon sa norte. Magmula po doon sa south, pupunta ka doon sa north. Magkahiwalay po yan. Magkalayo. At doon po sa north, ay mga bulubundukin yan. Sa ating pong paglilingkod sa Diyos, patungo po dun sa lupang pangako, marami pong mga pagsubok, marami pong mga hadlang na ating mararanasan. Ang sabi ka po rito, pagpasimula ka dun sa south, maglalakad, pupunta ka doon sa north. Ang north ay mga bulubundukin. Pagdating po dun sa sinabing mga bulubundukin, ay marami pong mga hadlang yan. Pagdating po sa mga ganyan, na tayo po ay pupunta sa lupang pangako. Maraming maraming hadlang, maaring ikaw ay magkasakit, maaring ikaw ay walang pera, wala kang lahat ng mga pangangailangan mo, ikaw ay nasa panganib, ikaw ay nasa kaibigan ko. Ang Diyos ang siyang nagsabi. Si Moses na ang nagsabi na ang buhay ng isang maglalakbay patungo sa lupang pangako ay punong-puno ng mga pagsubok, punong-puno ng mga paghihirap, punong-puno ng mga pagtitiis at ng pagtitiyaga. Magpunta kayo doon sa lugar na ito. Hindi lamang po yan. Maglalakad ka, kaibigan ko. Yun po sinasabi na doon ka sa south, tapos pupunta ka doon sa north. Sa pasimula pa lamang po ng paglilingkod natin sa Diyos, marami na pong hadlang. Minsan nasa kasambahay mo pa mismo ang nagsasabi na, ano naman ang pinasok mo na iyan? Di ba ikaw ay nasa ganitong pananampalataya? Di ba ikaw ay nasa ganitong relihiyon? Bakit pumasok ka na naman dyan? Tapos tatawid ka pa papunta doon sa doon sa norte, yung mga bulubundukin. Ang mga kaibigan mo, bang kakilala, makasama sa trabaho, magsasabi, ano naman ang pinasok mo na yan? Meron pa mga pagkakataon na ang mga kaibigan mo, iiwasan ka. Bakit? Sapagkat nung ikaw ay hindi pa pumapasok sa ganitong pananalig at pananampalataya, ikaw ay kanilang nakakasama. Pero, nung ikaw ay nandito na, sa ganitong pagkakilala sa Diyos, ikaw ay nagpupursige upang makarating doon sa lupang pangako.
You are trying your best to reach the promised land. Pero ang mga kaibigan mo, iniiwanan ka, iniiwasan ka, pinagtatawanan ka. Dati kasama ka doon sa inuman, dati kasama ka sa sugal, dati kasama ka sa mga party. Hindi masama ang mag-party. Pero kung ano ang ginagawa doon sa party, yun ang dapat mong babantayan. Dati kasama ka doon sa sugalan. Sugal-sugal, doon sa alak, inom-inom. Yung mga bisyo na tinalikuran mo dahil gusto mo makarating, makaabot doon sa lupang pangako na sinasabi ng Diyos. Sabi nga po dito I will give the land I promised to the children of Israel. Ang Kanaan. Kaibigan ko, sa paglilingkod po natin, marami po talagang mga pagsubok. Sabi nga po dito sa aklat po ng ikalawang Timoteo, Kabanatang 3, talatang 12. 2 Timothy chapter 3, verse 12. Ang sabi po doon, ang nagnanais mamuhay ng matuwid bilang alagad ni Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Kaibigan ko, mahirap. Ito po ang sinasabi ko. Ito po ang sinasabi ng pastor. Mahirap ang pagiging Kristiyano. Imposible ang maging Kristiyano kung wala ang Santo Espiritu sa iyo. Hindi ka makakatagal sa mga pagsubok na iyan. Hindi ka makakatagal sa mga pag-uusig. Hindi ka makakatagal doon sa mga hadlang sa iyong harapan na pumipigil sa iyo para ikaw ay makarating doon sa lupang pangako. Alam ng Diyos. Tinuro na ng Diyos. Sinabi na ni Moses Sinabi na ni Moses kung ano ang gagawin mo. Ano po? Kung ano ang gagawin sa mga ministeryo. Dito po sa verse 18. And see what the land is like, whether the people who dwell in it are strong or weak. Tingnan ninyo yung lupang pangako. Tingnan ninyo yung mga tao kung ano sila, malakas, malusog. Ano po? Whether the land they dwell is good or bad. The city they inhabit are like camps or stronghold. Yung lugar, yung dako, yung bayan na kanilang tinitirhan, kinaroroonan, ito ba ay parang kampo o ito ay napapaligiran ng patibayan. Kumbaga, mayroong stronghold. Ano po? Ang sabi nga po dito ay, yung banlupa nila ay maganda. Meron bang mga gubat doon? Meron bang magandang mga puno, mga halaman? Kung ano man yung nandoon, nakikita nyo, magdala kayo ng mga bunga ng mga puno na nandoon. Ano po? Yun po yung pinag-utos na pag tayo po bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, ang sabi po, tingnan ninyo yung lupa na iyan. Ang ibig po sabihin niyan, tingnan ninyo yung mga katao. Kung ito ba ay, sabi nga po rito, kung sila ba ay mahina, sila ba ay malalakas. Yung pong mahina sa pananalig, sa pananampalataya. Yung pong malalakas ba sa pananalig, pananampalataya, pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Yung po sinasabi, sabi nga po rin, yung bang lupa na kanilang kinaroroonan na ito ba ay maganda? O ito ay masama? Hindi po kung ikaw ay Kristiyano. Basta kung saan ka na lang matira, okay na lang ba yun? Yung bahay mo, nandoon sa may sabungan. Oh my gosh. Ito po ang sinasabi na sasabihin mo, hindi po, dito ako natira. Kaibigan ko, kapatid ko, pwede ka naman po lumipat. Hindi po masama ang tumira sa pero, kung kaya naman lumipat ang sabi nga po dito, maganda ba yung lupa na kinakiroroonan nila? Ito ba ay mataba? Ibig sabihin, yung bang lugar na yan, ito ay mapagkukunan ng tamang ikabubuhay. Yan. Kasi po mayroong mga lupa na kung saan, yung mga lugar, mga dako na kung saan ay mga, excuse the word, mga bisyo. Ito po.
Lalo na ngayon. Talamak yung droga, kaliwat kanan, mayroong droga. Yun po ang sinasabi dito na iwasan po natin. Ano po? Ang sabi po dito na itinuro ng Diyos. Ano po? Tinuro ng Diyos, sinabi na ng Diyos kung ano ang dapat asikasuhin. Ano po? Kung ano ang dapat gawin. Yung po yung ano, yung pangalawa eh. Pangatlo, ano po? Pag ikaw, okay. Dito po sa chapter 25, sa verse 25 hanggang 27. Kasi po sinabihan sila ni Moses na pag kayo nakarating doon, pagbalik ninyo, magdala kayo ng mga bunga ng mga puno doon. Yung mga prutas. So nagdala po sila. Ano po, after 40 days po silang nandoon. Okay, tingnan po ninyo. 40 days po silang nandoon. Dito po sa verse 25, 26 and 27. Ganito po ang sinasabi. And they returned from spying out the land after 40 days. 4 na pong araw silang nag-e-espiya, nagtitiktik, nagmamanman, nagbabantay doon po sa lupang pangako. Verse 26. Now they departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. They brought back word to them and to all the congregations and showed them the fruit of the land. Ito po ang nung sila ay umuwi na, nung sila ay bumalik na, sila po ay magsusulit, magre-report kay Moses, kay Aaron at sa lahat ng mamamayan ng Israel. At pinakita po nila yung bunga ng mga punong kahoy na kanilang dinala. Sapagkat nung sila po ay pumasok doon sa Kanaan, sila po ay napunta doon sa lugar na kung saan ay tinawag nilang Eskol. E-S-C-H-O-L, Eskol. Sapagkat doon sa lugar na yon, sila po ay kumuha ng isang buwig ng ubas. Gamitin po rin yung imagination. No? Kumuha po sila ng isang buwig ng ubas. At ang buwig ng isang ubas na ito ay hindi kayang buhatin ng isang tao. Ito po ay nilagyan po nila ng kahoy sa gitna at binuhat o pinasan po ng 2 tao. Ganyan po kalalaki. Ganyan po kasagana ang lugar na pinuntahan po nila, ang lupang pangako. Yung pong buubas, 2 tao, isang buwig lang po yan, isang bungkus lang na ganyan. 2 tao po ang nagbubuhat. Ngayon po bibili ka ng ng ubas, isang bungkus, isang buwig, ganun lang kalaki. Can you imagine kung gaano po kasagana ang lugar na ito? Kaya nga po sabi nila dito dito po sa verse 27, ito po sila sabi, then they told him and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Ang sabi po doon, this is a land that flows with milk and honey. Hindi naman po literal na gatas at saka pulot pukyutan ang tumutulo o umaagos doon. Ang ibig pong sabihin nito ay talagang sobrang sagana ang lugar na ito sa lahat ng mga pangangailangan ng isang tao. Kaya nga po yung prutas na kanilang buhat. Ano po? Yung ubas, yung granada, at yung fig. Ano po? Ay talaga namang nandoon 2 tao po yung nagbibitbit. Pinapasan po nila. Ganyan ka lang. Yung pong ang ating Panginoon pag siya po ay nagpala. Pagdating po doon sa lupang pangako. Ano? Napakasarap po ng buhay na Kaya lang, ito po yung pangatlo. God's punishment is inevitable. Ang parusa ng Diyos ay hindi magkakabula. Ang parusa ng Diyos ay hindi po walang bisa. Ganito po, sa verse 27, hanggang sa susunod po. Then they told him and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey. And this
is its fruit. Nevertheless, ganito po. Nevertheless, ganun pa man. The people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. Yung pong anak o si Anak, mayroon po siyang 3 anak. Ito po ay mga higante. Ano po? Ito po ay mga higante. Nakita daw nila. Okay, nakita na nila. Sige. Okay. Verse 29. The Amalekites dwell in the city. Okay, praise God. Ano ba yan? Nalin doon? Okay. Maalog po itong itong microphone ko. Yes, lumaylin doon. Praise God. Thank you, Lord. Okay. Verse 29. The Amalekites dwell in the land of south. Ang mga Amalekita ay nandoon sa may timugan. Ang mga Heteo, ang mga Jebuseo, ang mga Amorito ay nandoon sa mga kabundukan. Ang mga Kananeo ay nandoon sa dagat, doon sa pangpang ng ilog Jordan. Yung po sinasabi nila. Sabi nila, yung mga tao doon, malalaki sila. Ano po, yung kanilang mga bayan, yung kanilang mga lago, yung mga lugar ay talaga namang matitip. Merong mga patibayan. Merong mga bakod, merong mga pader. Verse 30. Then Caleb quieted the people before Moses and said, "Let us go up at once." Okay, dito muna. Skip po natin itong si Caleb. Verse 30, ulitin ko po yung sa 29. 28. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains. And the Canaanites dwell in the sea and along the banks of the Jordan. Verse 32. Verse 31. But the men who had gone up with him said, "We are not able to go up against the people, for they are stronger than we." Hindi raw nila kaya yung mga tao na nandoon sapagkat mas malalakas sa kanila. Verse 32. And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, "The land through which we have gone as spy is a land that devours its inhabitants." Yung lugar, yung dako na kung saan kami ay nagpunta, nag-espiya, nagtiktik, ito ay lugar o dako na kinakain yung mga intruder, yung mga naninirahan doon. Pero kaibigan ko, 40 days po silang nandoon, naniniktik, nagbabantay, nagmamatsyag. 40 days hindi po sila kinain. Marami silang mga dalang prutas. Kita po nila kung gaano kasagana ang lupain. Pero pagdating po nila, nung sila po ay magsusulit na, sapagkat tayo po, bawat isa sa atin ay magsusulit sa harapan ng Diyos kung ano po ang ating ginawa, kung ano po ang ating sinakatuparan nung tayo po ay nabubuhay dito. Nag-report po sila ng katiwalian. Mali doon sa mga sinasabi nila. Ang sabi nga po ni Caleb, hindi, kayang-kaya natin sila. Puntahan na natin sila ngayon. Ang sabi na, pero sagot po nung 10 tik-tik, hindi natin sila kaya sapagkat sila ay malalaki. Ang kanilang mga bayan, ang kanilang mga lugar, ang kanilang mga nayon ay malalawak at ito ay napapadiran. Verse 33. And there we saw the giants. Nakita namin yung mga higante, yung mga anak ni Anak, si Ahiman, si Sesai, at saka si Talmai. Ano po? And the children of Israel. Ano po? There we saw the giants. Descendants of Anak came from the giants. And we were like grasshoppers. Nakita namin yung mga higante. At para kaming mga mga grasshopper lang. Para kaming mga balang lang. Sa aming mga paningin. Sa aming tingin sa kanila. At ganun din ang tingin nila sa amin.
Kaibigan ko, ang ganda ng report nyo sa una eh. Pagkatapos dito sa bandang huli, pero, ang sabi nga po doon, yung pong lugar na pinapuntahan nyo sa amin, ito po ay masagana, maganda yung bunga, masagana po yung lugar. Pero yung mga nakatira doon, kaibigan ko, yung paglilingkod nito, ito po ang number 3. God's punishment is inevitable. Ano po yan? Because, parusahan ka ng Diyos dito. Bakit? Ang paglilingkod mo ay halfway lang. Inutusan ka na ikaw ay magpunta doon. Inutusan ka na ikaw ay magtiktik doon sa lugar na iyon. Nakita mo na nga eh. Yung mga biyaya at pagpapala ng Diyos, naranasan mo na. Nandoon, yung promised land, nandoon, narating mo na. Sa ating po namang Kristiyano, sa ating po mananampalataya, narating na po natin ito na naranasan na po natin ng mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Pag tayo po ay nandoon sa mga gipit na kalalagayan, tayo po ay dumadalangin sa Kanya. Ang katugunan ay nandyan sa ating harapan. Pag tayo po ay tinutugon niya sa ating mga kahilingan, dagli-dagli, nandyan, nawawala ang ating mga problema, mga suliranin, nawawala po at gumagaling ang ating mga karamdaman. Yung po mga panghihina po natin, napapalikatan po ng kalakasan, tayo po ay nagkakaroon ng iba yung energy, iba yung lakas ng pananalig, pananampalataya sa ating Diyos. Nandyan na po lahat. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang sabi nga po doon sa titulo ng ating pinag-aaralan, ang paglilingkod patungo sa lupang pangako. Talaga po marami paghihiram. Marami pong mga Kristiyano talagang hindi po nakakatapos. Marami pong mga Kristiyano na nagpasimula lang pero hindi po nakatapos. Sapagkat marami po silang nakikita na sila sabi nila, hindi po namin kaya. Bakit ikaw ba nakikipaglaban? Sabi nga po sa Biblia na 1 Samuel chapter 8, the battle is the Lord. The battle is the Lord. Hindi ikaw ang magkikipaglaban, kaibigan ko. Ang kailangan mo lang, lumapit ka sa Diyos. Panginoon ko, hindi ko po kaya. Tulungan mo po ako, gabayan mo ako, patnubayan mo po ako, proteksyonan mo po ako. Hindi ko po kaya ang paglalakbay na ito patungo sa lupang pangako kung hindi mo ako sasamahan. Ang sabi nga po ni Moses doon sa nung sila po ay naglalakbay na doon sa ilang, sila po ay pinapalakad ng Diyos. Sige, kayo ay maglakad patungo doon. Sabi po ni Moses, Panginoon, kung hindi mo po kami sasamahan, huwag mo na po kaming alisin dito. Huwag mo na po kaming alisin dito kung hindi mo kami sasamahan. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, hanggang sa dulo, hanggang sa huli, kasama ko kayo. Kasama ninyo ako, sasamahan ko kayo. Yan ang Diyos natin, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Pansinin po ninyo yung nakasulat na yung pong Biblia. Opo. Ang sabi po ng Diyos I will be with you always till the end of time. Opo. Doon po sa Revelation, yung pong aklat ng Revelation, hindi po yan mangyayari sa panahon po natin. Ito po ay mangyayari pagkatapos po ng rapture. Nandiyan po yung mga pagpaparusa ng Diyos, malalaglag yung mga bituin, uulan po ng apoy, uulan po ng tipak-tipak na yelo, ang tubig sa dagat ay magkukulay dugo. Ano po? Hindi po mangyayari dito. Pero bakit na isulat yun? Sapagkat itong si Juan, ito pong si Juan, kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang nagsulat doon. Ang sabi po niya, nakita ko ang taong yun na ang kanyang paa ay parang tanso. Kumikinang. Yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Kasama niya ang ating Panginoong Jesucristo doon pa lang sa aklat po ng Revelation at ipinakita sa kanya kung ano ang mangyayari sa huling araw. Pagdating po ng rapture, pagdating po ng katapusan ng lahat, ay ipinakita na kay Juan.
kung ano po ang mangyayari. Yun po ang katunayan na ang ating Diyos ay hindi po niya tayo iiwan. Hindi po niya tayo pababayaan. The battle is the Lord. Kaya po kahit na po mga higante, ano po yung mga higante? Hindi ko po kasi masyaran eh. Natatakot po ako kasi general po siya. Hindi po ako makapag-share sa kanya kasi government official po siya. Mayor po siya. City councilor po siya. Governor po siya. Sila po, mga higante po yan. Hindi po ako makalapit sa kanila, natatakot po ako. Baka kainin po nila ako. Baka ipapatay po nila ako. No! Ang tungkulin po natin ay sumunod sa Diyos. Sabi nga po, nakita mo pa lang eh. Nakita mo lang. Wala naman silang ginagawa eh. Nakita pa lang ng 10 tiktik. Nakita lang sila ng 10 tiktik. Hindi man sila ginalaw. 40 days silang kasama nila doon sa lupang pangako. Kapatid ko, hindi po tayo makakarating sa lupang pangako. Alam po ninyo kung anong lupang pangako na pinag-uusapan natin dito? Yun po ang eternal life. Ang buhay na walang hanggan. Yan po ang pinag-uusapan natin dito na lupang pangako. Hindi po yung lupang pangako na kalaan, yung sa Kanaan. Yan po ay dito lang. Hindi po ako papayag na ako ay hanggang dito lang sa lupa. Ako po ay naglilingkod sa Diyos. Dahil ang gusto ko, makasama ko ang Diyos doon. Hindi po ako naglilingkod para sa ganun pagdating ng araw. Pag ako'y namatay, nandun makikita ko si nanay ko at saka si tatay ko. Yung kapatid ko na dalawa na namatay na hindi ko man na hindi ko man naalagaan. Hindi yun ang gusto ko makita. Ang gusto kong makita ay ang Panginoong Diyos doon sa lupang pangako, doon sa eternal life. Yun po ang hinahangat ko. Yun po ang sinasabi na marami tayong mga pagsubok na pagdadaanan, maraming hadlang na ating mahaharap pag tayo po ay nagnais na maglingkod sa ating Panginoon. Yes, nagnanais ako na ito pong ginagawa kong ito. Gusto ko pong makarating doon po sa lupang pangako. Hindi ko po ginagawa ito para lang makilala, marinig lang po ang boses ko ng maraming mga tao. Makilala lang po ako doon sa 43 countries na naaabot po ng ministeryong ito. Salamat po sa Diyos na ginamit po niya ako sa ministeryong ito na nakakarating kung saan-saan ang tinig ko. Ginamit po ng Diyos yan para po marami ang makarinig, para po marami ang makaunawa, yung mga kababayan po natin na nandoon sa ibang bansa na wala pong pagkakataon na sila po ay makauwi at sila po ay makarinig ng mga salita ng Diyos. Ito po ang ginagamit ng Panginoon. Yung social media, hindi lamang po ako, marami. Libo-libo po ang mga nagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng YouTube, sa pamamagitan po ng social media. Kaya ang sinasabi ko, kaibigan ko, hangarin po natin na maabot po natin ang lupang pangako. Yes! Ito nga po, sinabi nga po ng Biblia eh. Sa umpisa pa lang, marami tayong mga liko-liko na madadaanan. Mahaba-haba yung ating lakbayin. At sa ating paglalakbay, ito po ay pasalunga, paakyat. At yung paakyat na yan ay mga bundukin. At pagdating doon sa mga bundok na yan ay mayroong mga higante. No? Nandiyan si governor, nandiyan si congressman, nandiyan si mayor. Hindi po tayo makapag-share niya. Why not? Makakapag-share po tayo. Okay. Kaibigan ko. Marami pong pangyayari sa buhay po natin na pwede nating ilapit sa Diyos. Ama, Panginoon, hindi ko po kaya ito eh. Hindi ko po kaya mag-isa ko ito, Diyos. Talaga naman po imposible na ako po ay makarating dyan kung hindi mo po ako tutulungan, kung hindi mo ako gagabayan, hindi mo ako papatnubayan. Ama, ang paglilingkod na ito na aking ginagawa, hindi ko po ito matatapos kung iiwanan mo po ako. Lord, help me! Guide me! Lord, protect me! Gusto ko pong makarating diyan sa lupang pangako, diyan sa piling mo, O Diyos. Ama, nais ko po, O Diyos, na maabot ang buhay na walang hanggan. Sa piling mo, Panginoon. Yes, Lord God.
Ano po ang natin sabihin sa atin sa Diyos, sa ating mga pananalangin? Yes, mahirap, imposible ang maging Kristiyano. Pero pagdating ng panahon, pag ang Diyos ay kasama po natin, magagawa po natin ito. Magagawa po natin, may sasakatuparan po natin. Oo, talagang mahirap. Aminin na natin, mahirap. Huwag na po tayong huwag na po tayong magbida-bida na hindi mahirap. Mahirap po talaga. Pero tumingin po tayo doon sa ipinangako ng Diyos na lupang pangako. Tumingin po tayo doon sa buhay na walang hanggan. Tumingin po tayo doon sa panahon na ang ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay kanyang makakasama doon sa langit, doon sa walang hanggan. Ganyan lang po ang ating maging goal. Okay, gusto mo magsaya dito, wala pong problema yan. Yes, mabuhay ka rito, okay lang. Basta ang buhay mo ay naka-align sa kalooban ng Diyos, tayo po ay makakarating sa lupang pangako. Ang sabi nga po ng Diyos doon sa doon sa 10 tiktik, doon po sa chapter 14, verse 35 and 36, ang sabi po niya, dahil kayo ay gumawa nagsinungaling sa inyong mga kababayan, yung 40 araw na inyong pinaglagi doon sa lupang pangako, tutumbasan ko yan ng 40 taon. Kayo ay maglalagalag diyan sa ilang. Alam po ninyo, bawat isang araw ay isang taon ang itinumbas ng Diyos bilang parusa doon sa 10 tiktik na nag-report ng mali. Lahat po tayo magsusulit kung ano po ang ginawa natin, kung ano po ang ating sinakatuparan sa buhay na ito habang tayo po ay naglalakbay patungo sa lupang pangako. Kaya po, pagbutihin po natin kung ano po ang ating kaya, gawin po natin para sa kaluguran, para sa kagalakan, para sa ikatutuwa at ikasisiya ng Diyos. Bigyan po natin siya ng kasiyahan. Mapangiti po natin siya sa ating mga buhay. Ang buhay po natin ito ay hiniram lamang po natin sa Kanya. Ang buhay po natin ito ay bigay po niya sa atin. Ang sabi nga po niya, I made them for my glory. Tayo po ay nilalang at nilikha ng Diyos para sa Kanyang kapurihan, para sa Kanyang karangalan. Bigyan po natin kapurihan ng Diyos, bigyan po natin ng karangalan ng Diyos sa buhay na ito na ipinahiram po niya sa atin. Bukas makalawa, kukunin na ng Diyos ito. Masasabi po ba natin sa ating Panginoon, Diyos, naglingkod po ako, ginawa ko po Panginoon, yung mga sinabi mo na ako po o Diyos ay pupunta sa ganito, kahit na maraming mga hadlang, Ama, kumilos po ako. Kahit na po mayroong mga higante, Diyos, nagtrabaho po ako, nagsikap po ako na makarating sa lupang pangako. Purihin ng Diyos, sambahin ang Kanyang pangalan, dakilain siya. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Panginoon, kami po ay muli lumalapit, sumasambat, dumudulog sa dakilang pangalan, Ama. Nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa amin, O God. Ama, dakila ka sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Pinagpapasalamat po namin, O Diyos, ang patuloy pong pagpapaalala sa amin ng iyong mga salita, O Diyos, ng paano kami po, O Diyos, ay makakarating diyan sa lupang pangako. Ama, patawarin po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming pagkakamali. Kung kami po, O Diyos, ay nalilihis na landas, kung kami napupunta sa kaliwa, kung kami po ay napupunta sa kanan, O God, Lord, ituwid mo po kami, ibalik mo po kami sa tamang landasin. Doon po patungo sa lupang pangako. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Amen. Okay, hindi po. Mga paalala, reminders lang po ito. Okay. Meron pong mga gawain, ang CEMI San Manuel dito po sa District 4 Cantarilla, sa pangunguna po yan ni Pastor August Pineda Ronquillo. CEMI San Manuel. At meron po silang mga Bible study na sinasagawa doon po sa mga maraming mga barangay na kanilang nasasakupan. Doon po sa Barangay San Pascual, Barangay San Manuel, Barangay San Jose, Barangay Villa Bacolor, Barangay Kapanikian at Balingka Naway.
Samahan po ninyo sila. Makipanambahan po kayo sa kanila. Ang pagpapala at presensya ng ating Panginoong Diyos ay inyong maranasan at madadama ang kanyang kabutihan. Amen. Meron din po tayong gawain dito po sa CEMI Herona, Tarlac. Doon po sa may Salapungan. Ito po ay sa pangungunaman ni Pastor Jeffrey Benson. CEMI Herona, Salapungan. Ito po. At alam po, doon sa medyo malayo-layo. Okay, CEMI, Auxilian, Kagumitan, Tuaw, Cagayan Valley. Sa pangunguna po yan ni Pastor Ariel Castillo. Ano po? CEMI, Auxilian, Kagumitan, Tuaw, Cagayan Valley. Amen. Malayo-layo po yan. Okay. Sa pagkakatampong ito ay dalahin po natin yung mga kaibigan, mga kapatid po natin na mayroong mga karamdaman. Po. Dalahin po natin si Brother Jacobo. Ano po? Mayroon po siyang karamdaman. Tapos iba pa po mga kapatiran na mayroong mga karamdaman. Ano po? Si Pastora Ricky Chan. Po, taas po natin sila sa panalangin. Si Pastora Joyce. Okay, tayo po lahat ay dumupo at tayo po ay malapit. Ang mga Panginoon, kami po ay muli lumalapit, dumudulog sa dakilang harapan. Papasalamat po kami sa pagkakataon ito na meron po kami pagkakataon na itaas sa iyong pangalan. Mga kapatid po namin, mga anak mo, mga lingkod mo na mayroong mga karamdaman. Tinataas po sa dakilang pangalan. Si Brother Jacobo, Panginoon. Yes, Father God. Panginoon, si Pastora Joyce Nikowski, si Pastora Ricky Chan. Panginoon, meron po silang makaramdaman. Ikaw po ay Diyos ang aming dakilang manggagamot. We pray for complete healing, fast recovery, O God. Yes, Father God, in Jesus Christ's name. Ganon din po si Bishop. Ang aming punong pastor, si Bishop Jesse Candelaria, si Mami Penny. Diyos, tinataas ko po sila sa dakilang pangalan. Ganon din po si Pastor Art, si Pastor Dan Pamintuan, si Pastor Rick Zapanta, si Pastor Melvin Basilio, si Pastor Cecil Escoto, si Pastor August Pineda. Lord, ikaw po ang magpala sa kanila, O God. Yes, Father God, in Jesus' name, O God. Salamat po, salamat po. Yes, Lord God, in Jesus' name. Okay, purihin ang Diyos. Magandang araw po sa bawat isa sa atin.